So, pag-start na po tayo. Sa uli, ito po yung ika-apat doon sa 16 fundamentals po natin. So, yun po. Yun pa rin po. Continuation ng dati, na-copy po natin. Bali, hindi po natapos yung lesson, kaya ipagpapatuloy po natin siya sa ngayon. Okay, so sa pag-umpisa, dito po tayo sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. So, gaya ng nakikita po natin sa larawan na ito po yung simbolo ng unang pagkahulog ng tao sa kasalanan. So, yung tukso ng ahas na pinakinggan ni na Eva at Adan. So, pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin po. Okay, so ito po. First is yung paglapit sa tukso. Okay, so paano at bakit natukso si Eva? Dahil siya ay nanatili sa ipinagbabawal na lugar. So, pinaalalahanan na po sila ng Panginoon. Lahat ng ito sa inyo yan, maliban sa. Okay, so parang tayo po ng mga tao, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Pero may mga bagay na hindi natin dapat ginagawa dahil alam natin na kasalanan ito. So, kapag tayo ay nananatili sa ipinagbabawal na lugar, walang ibang mangyayari kundi makakagawa tayo ng kasalanan. Okay? Matutukso tayong gumawa ng kasalanan. Next is pakikinig sa kaaway. So paano po yung nangyari dito? Binuksan nila yung kanilang sarili sa panlilinlang ng ahas. Ang dali po nating matukso, di po ba? Especially, first na natutukso tayo is pera. Okay? So yun talaga yung unang kasangkapan ng kalaban para tayo ay malinlang. Okay? So, isa lamang yung pera, marami pang ibang bagay. So, kapag tayo ay patuloy na nakinig sa kaaway, meaning binubuksan natin yung sarili natin para magkasala. Binubuksan natin sarili natin para malinlang ng kalaban. So, ganun po yung nangyari kina Aba at kina Adan at saka Eva. So next is pumasok yung pagdududa sa Diyos. Meaning nawala yung tiwala sa salita ng Panginoon. 'Di ba lagi po nating sinasabi, tandaan lang natin yung promise ni Lord na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. So isa yun sa mga salita ng Panginoon na lagi kahit nananampalataya na tayo, kapag hindi ganun kalalim yung trust po natin sa Panginoon, minsan nagdududa po tayo, di po ba? Lalo na pag yung mga panalangin natin ay parang feeling natin hindi nasasagot o may delay sa ating mga tanong, ating mga request sa Panginoon. So, gusto ng kalaban yon na tayo ay magduda. So, kaya yung dapat nating gawin, wag nating iwala o wag sanang mawala yung tiwala natin sa mga promises, sa mga salita ng ating Panginoon. And next, pagpili ng sariling kagustuhan. Okay? Isa po yun sa mga naging kasalanan nila dahil pinili nila ang pagnanasa kaysa pagsunod. Ito pagnanasa na makatikim ng bunga ng punong kahoy na yon. So, may curiosity. Paano kaya yung lasa nito? Masarap kaya yung lasa nito? Okay? So, minsan parang natatakam ka. Gusto mo rin malaman yung lasa. Gusto mo matikman. Parang yung kasalanan, minsan nag-uumpisa lang din naman sa ano yung sabi sa kanta? Patikim-tikim. Tama po. Yun, nag-umpisa sa patikim-tikim. So, minsan, yun talaga yung gusto ng kalaban na mag-try tayo. Okay? Umpisa pa lang, mag-try ka. Ganyan, wala namang mawawala. Wala namang mangyayaring masama. Akala mo lang yon kasi doon na nag-umpisa yung paglilinlang. Pumasok ka na sa bitag
ng kasalanan. Pumasok ka na sa bitag ng kalaban. So parang nasungkit ka na ng konti, hihilain ka na lang nun, laglag ka na, di po ba? So kaya yung gagawin natin, huwag tayong papasungkit, huwag tayong papalinlang. And next, pagkahulog sa kasalanan. Dahil sa lahat ng pangyayari na yon na nagdududa tayo sa Panginoon, pinili natin yung kagustuhan natin. Ang next na pangyayari is pagkahulog sa kasalanan. So isang hila na nga lang ng kalaban, tayo na ay babagsak sa kasalanan. So kinain yung bunga gaya ng ginawa ni Eva at siya ay nagkasala. Hindi lamang siya, i-share pa niya yung pagkakasala na yon. So ganun po. So minsan yung mga kasama natin, hindi natin alam, nadadala pala nila tayo sa kasalanan. So yun, wag tayong papalinlang sa ating mga kalaban. Okay, so yun yung ating pagbabalik-aral. Now, pupunta na tayo sa continuation ng ating lesson, yung mga hakbang ng pagkahulog. Paano nahuhulog yung mga tao sa kasalanan? The first on the list is the lust of flesh, yung pagnanasa ng laman. Gaya ng sinabi kanina, nasa isip ni Eva na mabuting kainin ito, yung bunga. So merong pagnanasa yung laman niya na matikman ang lasa ng bunga na ito. Okay? So itong pagnanasa ng laman ay isang masamang pita ng laman. So isa ito sa mga hakbang ng kalaban para tayo ay mahulog sa kasalanan. Next is pagnanasa ng mata. Okay? So lahat ng nakakalugod sa mga mata natin ay masamang pita ng mga mata. Ang daming magandang bagay sa mundo. Pero hindi lahat ng magandang bagay, dahil dito tayo sa mundo, hindi lahat ng magandang bagay dito ay galing sa Panginoon. Okay? Minsan, ninanasa natin ito at ito ang nagdadala mismo sa atin sa kasalanan. Okay? And yung ikatlo po dito, ikatlong hakbang ng kalaban ay yung kayabangan ng buhay. Okay? Pag mayabang tayo, meaning mataas yung ating pride, mataas yung ating ego. Okay? So hindi lang doon yung gusto pa natin is mapapurihan, praise. Okay? So minsan sa sobrang pagpupuri sa sarili natin, nawawala yung glorification, yung glory na para sa ating Panginoon. So yun yung isa sa mga bitag ng kalaban na nagdadala sa atin sa kasalanan. So yung kayabangan ng buhay, sinasabi dito, magpapantas sa tao at kapalaluan sa buhay. Napakalalim ng mga words na ito. At kaya tinanong natin ang diksyonaryo, paano itong magpapantas sa tao? At ano itong kapalaluan? Kapalaluan. Okay? Kahit bigkasin ay napakahirap. So yung pagpantas, meaning yung pagmamataas. Pagmamataas, pagpapakita ng talino. Okay? Kung may talino tayo at galing, pinagyayabang, hindi upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So ito yung pagmamataas, meaning yung sarili natin yung gusto nating mapapurihan. Okay? So lagi nating tandaan, lahat ng karunungan, talino na meron tayo ay galing lahat sa Panginoon. So kaya dapat na kung ginagamit natin itong talino at galing natin, dapat laging sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So ano pa doon? Ang nakapapaloob doon? Pagpapakitang tao. So hindi na ikaw yon. Hindi na ikaw. So parang gumagawa ka ng sariling version mo ng sarili mo. And pag-asa sa sarili. Umaasa ka na lang sa sarili mong lakas. Minsan nakakalimutan mo nang humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi feeling mo, kaya mo na ito. Okay? At ano yung kapalaluan sa buhay?
Ito yung ugat ng kasalanan na nagmumula sa pagnanais ng tao na itaas yung kanyang sarili. Gaya ng nangyari kay Eva at kay Lucifer. Alam naman po natin yung kwento ni Lucifer na gusto po niyang maging mas mataas pa sa Panginoon, yung kainggitan niya, di ba? Kapag may pride ka, naiinggit ka. Okay? So, ang ironic lang na parang mayabang ka, feeling mo mataas ka, pero bakit ka naiinggit sa ibang tao? Bakit? Kasi gusto mong mas mataas ka pa rin sa kanila. So kapag ka ganon, na punong-puno ng pride yung puso natin, walang kapahingahan ito. Laging gusto nating nakikipagpaligsahan sa ibang tao. So yun din yung nangyari kay Eva kasi sinabihan siya ng ahas na magiging mas marunong ka sa Panginoon. So yun yung kapalaluan. So ninais ni Lucifer at ni Eva na maging kapantay o maging higit pa sa Panginoon, kaya sila nahulog sa kasalanan. Okay? Next, yung pag-iuugnay nito sa 1 John chapter 2 verse 16, sinasabi dito sa kabuuan na lahat ng ito, lahat ng kasalanan na ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Basahin po natin yung verse 16. Sino po makapagbabasa? Ang lahat? Sige, Gab. Yes, thank you so much, Gab. So yun, laging yung iba, pinupuntiryan nila dahil likha tayo ng Panginoon, pati yung kasalanan natin ay nanggagaling sa Panginoon. Yun po yung iniisip ng ibang tao. Pero dito sa verse na ito, sinasabi na lahat ng kasalanan na ito ay pansanlibutan. Lahat ng ito, yung pagnanasa ng laman, ng ating mga mata, yung pagmamalaki natin sa buhay natin. Lahat ng ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So kapag may nagsasabi sa atin na yung may mga pagpatay, bakit nangyayari yung mga ganon? So hindi po yun gusto ng Panginoon. Okay? So nangyayari po ito dahil sa ating mga pagnanasa, sariling pagnanasa. Okay? Yung pagmamalaki din natin. Minsan, bakit may patayan? Bakit may war, di ba? Kasi yung ibang nation, gusto nila mas maghari sila kesa sa ibang country. So parang ganun po. Yung sariling pagnanasa ng tao at yung pagmamalaki ng tao ang siyang naglalagay sa kanila sa kasalanan o naglalagay sa atin sa kasalanan. Okay? And another thing is our sinful nature. So, hindi minana yung kasalanan mismo na pag sinabing kasalanan ng iyong ninuno ay kasalanan mo na rin ito. Hindi yung kasalanan mismo yung minana, kundi yung kalagayan na maaaring magkasala. Yung sinful nature ng tao. That means, dahil tayo ay namulat na, okay, dahil sa ginawa natin, yung pinili ni Adan at Eva na magkasala, nagkaroon tayo ng sinful nature. Okay, yung kalagayan natin bilang tao, tayo na ay pwedeng magkasala. So parang ganon, maaaring. Hindi talaga hindi yung sinasabing pwede ka magkasala o na okay lang, meaning maaari. Maaari, meaning may possibility na magkasala ka dahil sa ating sinful nature. Tayo ay tao with sinful nature. Kaya tayo ay nagkakasala. So next is, ano yung resulta ng pagkahulog natin na ito? Ano yung maaaring mangyayari o yung epekto nito? Okay, basahin po natin yung sa Genesis chapter 3 verses 7 to 13. Sige, si Ate Oria muna sa ilang verses. Sige po.
At parehong mm, mga hubad. Magkasama sila. Mhm. Hubad. Mhm. Maraming salamat po, ate. So, dito sa mga verses na ito, pinakita kung paano nagkaroon ng kamulatan yung mga tao. So, nalaman nila na sila ay hubot-hubad at sila ay nahiya. Okay? So, meaning ito po yung epekto ng pagkakaroon ng kasalanan ng tao. Okay? Nagkakaroon tayo ng kamulatan o tayo ay makasalanan. Tayo ay hubad. Okay? So, ano yung ginagawa ng tao kapag naka-realize sila na sila'y nagkasala? Sila ay natatakot at nagtatago. Okay? So, yon. At nagtanong nga yung Panginoon, bakit nagkaroon ng kamulatan? Bakit mo alam na ikaw ay hubad? At yun nga ang nangyari. Kumain sila ng bunga ng ipinagbabawal na punong kahoy. So yun, after nun, di po ba, nagkaroon ng sisihan. Walang umaamin ng kasalanan. Very nature ng tao. Ano po? So, minsan, nagkakasala tayo pero yung sinisisi natin yung sitwasyon natin. Di po ba? So, nagawa ko lang namang magnakaw kasi wala kaming makain. For example, di po ba? So, yung mga ganong instances, so, imbes na akuin yung kasalanan, ibinabaling po sa iba. Kasi gusto nila na, oy, wag po ako Panginoon, wag ako ang parusahan. Siya po yung may kasalanan. At even si Eva, ayaw niya ring aminin. Ibinaling niya rin sa ahas. Kasalanan ito ng ahas. Dinaya niya ako, kaya ako'y kumain. So, very nature ng tao. So, now, yung sa pagbukas ng ating mga mata, dahil nga doon sa pagkain nila ng pinagbabawal na bunga, nakita yung kahubaran, nawala ang kaluwalhatian ng Diyos. At doon, dahil sa kanilang takot at pagtatago, nawalan ng fellowship sa Diyos. Natakot at nagtago. Ayaw nga nila makipag-usap sa Panginoon kasi ayaw po nilang masisi. So, minsan ganito po yung nangyayari sa mga tao, ano po, kapag minsan na karoon tayo ng kasalanan, iniisip natin, hindi na natin deserving pumasok mismo sa simbahan na ito. O minsan sinasabi natin, hindi mo na deserve yung mag-serve kay Lord dahil sa iyong kasalanan. So yun po yung resulta ng kasalanan. Binibigyan po niya tayo ng takot at pagkahiya. Meaning natatakot tayo at nagtatago. Okay? So yung mga paninisi na nangyari sa verses na yon, si Adan sinisi si Eva, at si Eva naman sinisi yung ahas. Wala silang, ano kasing tawag dito? Accountability. So walang pagkakatanggap sa kasalanan, kundi
naninisi sa iba. Okay? So yung bunga ng pagkakasala na ito, sinasabi po dito, hindi maiiwasan ang bunga. Laging may resulta, laging may consequence yung ating kasalanan. Hindi po pwedeng may kasalanan tayo at walang maaaring mangyari dito. Di po ba? So, kahit sabihin mo, ay hindi pa naman nalalaman ni ganito, tago-tago lang muna, ganyan. So, di ba? Yun nga yung sinasabi nila na walang pagtatago na hindi malalaman. Walang amoy, walang baho na hindi maaamoy. So yun, parang ganito din po na sinasabi lahat ng kasalanan natin may consequences. Okay? So maski gaano man yung paninisi natin sa iba, hindi maiiwasan ang resulta ng sariling kasalanan. Okay? Parehong-pareho po sa law ng mga tao. Sa law ng mga tao, may accomplice o kasama lang sa paggawa ng kasalanan. So kahit kasama ka lang at yung iba ang nagyaya sa'yo, makasalanan ka na rin. Pareho kayong makukulong. Di po ba? Accomplice, yung kasama mo at saka yung tagaplano. Okay? So yung dalawang ito ay makukulong. So same lang din sa law ng Panginoon na gaano man natin isisi, kasalanan ito na Eva, hindi sana ako nagkasala kung hindi niya ako niyaya na kumain ng bunga nito. So kahit manisi tayo, kahit ibigay natin yung pagkakasala na yon sa ibang tao, meron pa rin tayong pagkakasala. So hindi maiiwasan yung resulta ng sariling kasalanan. So meaning, pag nagpadala ka sa tukso ng kalaban, kahit hindi ikaw mismo yung main sinner, kahit sub ka lang, kasama ka lang, mayroong resulta yung sarili mong kasalanan. Okay? So maliit, gaya nga ng laging sinasabi ni Pastor, no? Walang maliit o malaking kasalanan. Pareho silang kasalanan. Yun. So, kailangang harapin ng tao ang hatol ng Diyos. Sa bawat kasalanan na ginagawa natin ay may katumbas na hatol. Okay? So, sana ano lang, no? Sana tawag dito, aral. Aral lang. Pero hindi ka magkakaroon ng aral kung hindi ka dadaan ng pagsubok ng Panginoon. Ayun. So, yung paghatol kay Eva dito, sinabi sa Genesis 3:16, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi at manganganak ka ng may paghihirap. So, ito po yung bunga o resulta ng pagkakasala ni Eva. Kahirapan sa paglilihi at panganganak at pagpapasakop sa asawa. Okay, so dahil si Eva, lider-lideran siya kahit may lalaki. Kaya ayan, kailangan sumunod ka na sa iyong asawa dahil hindi ka magaling na leader. Okay, so hindi naman yan. Pero yun po talaga kasi yung design ng Panginoon na yung lalaki ang magiging leader ng family. Okay? Pero i-discuss din po yon ni Pastor. Bakit yung ibang later na lang, no? Kasi mahabang usapin po yun. Bakit yung ibang lalaki o tatay ay hindi leader ng pamilya. Okay, bakit? So, si Pastor po ang makapag-explain nun. Hindi pa po natin napag-aralan. Yung next naman, paghatol kay Adan. Sa Genesis chapter 3, verses 17 to 19, sabi dito, susumpain ng lupa, sisibol ang mga tinik at dawag. Magtatrabaho ka upang makakain hanggang sa bumalik ka sa alabok. Ayun. So yung bunga ng pagkakasala ni Adan, lupa na puno ng tinik at dawag. So parang ang hirap, no? Hindi ka basta-basta makakatanim. Kailangan mo munang tanggalin yung mga tinik, mga dawag na yon para makapagtanim. At hindi lang basta-basta magtanim. Ang daming proseso. Magtanim, magdilig, araw-araw pa yon. Ilang buwan, ilang weeks, parang ganon. So, yung sinasabi dito, another bunga is mabigat na paggawa upang mabuhay. Bago ka makakain, maghirap
ka muna. So, ganon. Hindi kagaya nung una na sina Aba at Edan magpipitas lang ng kung anong gusto nila. So, dahil sa paghahatol ng Panginoon, ito ang resulta. Kailangan nilang magtrabaho upang mabuhay. And next, another bunga is yung kamatayan. Okay? Babalik sa alabok. Okay? So, yun yung simbolo ng kamatayan. Okay? So, next, may paghahatol sa sangkatauhan. So, hindi lang po sila, damay-damay na. Okay, one for all. So, bale yung dito po kasi, tawag dito, gaya po ng, na-mention din dati po ni Pastor, yung blessing, kahit may mga tao o may mga pamilya tayo na hindi ganun ka-close kay Lord, pero dahil tayo ay pinagpala niya, nasasama po sila sa blessing. Tapos, kung sa paghahatol naman ng Panginoon, ganun din po. Minsan, kahit mataimtim ka sa Panginoon, nadadamay ka rin dahil sa mga taong nasa paligid mo. So, yun po yung natandaan ko na diniscuss dati ni Pastor. So, opo, yung parang sa mabuti, sa masama, parang sama-sama yung sangkatauhan. So parang pareho po dito, paghatol sa sangkatauhan, minanang makasalanang kalagayan. Makasalanang kalagayan lang po. Yung in-emphasize po dito, hindi yung kasalanan yung minana natin. Yung kalagayan ng pagiging makasalanan. Okay? So sinabi po dito sa Romans na walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya po ng in-explain po natin last time na nakapagitna na po yung kasalanan between man and God. Okay, so mga dapat tandaan. Tandaan po natin na yung kasalanan lagi ay nagbubunga ng takot, panunumbat, at paninisi. So yun lagi yung mga pangyayari, parang consequences po ng gawa nating kasalanan. Natatakot tayo, ayaw na nating mag-serve, makasalanan tayo. Ayaw na nating pumasok sa simbahan, makasalanan tayo. So yun yung gustong mangyari ng kalaban, na magtanim po siya ng takot sa atin, na para mapalayo tayo sa Panginoon. So hindi maiiwasan yung bunga ng kasalanan na ito kahit pa tayo ay magsisi sa iba. Yung sinasabi, may kasalanan sila pero may sarili din tayong kasalanan. Dahil tayo ay sumama sa makasalanan at tayo ay gumawa rin ng kasalanan. So kailangan ng kapatawaran upang makalaya sa multo ng sariling budhi. So hindi po reason na nagkasala ka kaya hindi ka na magsaserve. Nagkasala ka kaya hindi ka na pupunta ng simbahan. Laging paulit-ulit na sinasabi din ni Pastor na walang kasalanang hindi pinapatawad ng Panginoon. Okay? Yung kasalanan lang na hindi pinaghihingian ng kapatawaran. Yun lang. So, sabi po dito sa John, 1 John chapter 1 verse 9, kung pahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng ating kalikuan. So, laging open ang ating Panginoon para tayo ay patawarin. Ang gagawin lang natin ay lumapit. Hindi dahil makasalanan ka, lalayo ka na sa Panginoon dahil hindi ka malinis. Paano ka magiging malinis? Yung sinasabi po dito, lumapit ka sa Panginoon, ipahayag mo ang iyong kasalanan para ikaw ay mapatawad at malinis muli. Okay? So pag sinabing malinis muli, sa lahat ng kalikuan, malinis na po tayo at hindi na dapat nagiging madumi pa. Okay? So, next is pagkaputol ng relasyon. Dahil sa kasalanan natin, ang tao, yung in-explain po natin sa umpisa po nito, ng aralin na ito, yung tao ay dating nasa maayos na relasyon sa Diyos. Okay, dating matuwid, dating mabuti ang tao. Pero dahil sa pagsuway nila, sila ay pinalayas sa hardin ng Eden.
Eden. Okay? And then yung sinabi sa Genesis chapter 3 verses 22 to 24, yung kerubin at nagniningas na tabak ay nagbabantay sa daan patungo sa puno ng buhay. So pinalayas na, wala na sila doon sa hardin ng Eden at meron pang kerubin na nagbabantay patungo sa puno ng buhay. Ano ang itsura ng kerubin na ito? Wow, pogi. At ito po, yung kasing sinabi, nagniningas na tabak. Ayan po. So, wala pong papasok, matatakot ang mga tao na pumasok dito. Okay? So, kahit sila o kahit si Aban at Eda ay pinalayas, meron pong biyaya. Grabe po ang Panginoon, no? Grabe mapagmahal ang Panginoon. Tayo na yung nagkasala. Pinalayas tayo bilang kaparusahan, pero may biyaya sa pagpapalayas. So, hindi pinahintulutan ng Diyos na kumain ng tao ng bunga ng buhay sa kalagayang makasalanan. Bakit bawal na sila sa hardin ng Eden? Dahil bawal nang kumain ng puno ng bunga ng puno ng buhay na tayo ay makasalanan. Pag kinain natin nun, anong mangyayari? Kung mangyari man yon, ang tao ay magkakaroon ng walang hanggang buhay sa kasalanan. So tayo po ay matatrap sa kasalanan. Kaya't ibinawal na ng Panginoon yung pagpasok doon. Okay? So yung pagpapalayas na yon ng Panginoon ay proteksyon at biyaya mula sa Diyos. So may mga oportunidad ng buhay natin o may mga bagay na gusto nating gawin pero hindi na ibibigay sa atin. So isipin po natin na bahagi po yun ng proteksyon pa rin at biyaya ng ating Panginoon. Hindi dahil sa iniba ka ng direksyon ng Panginoon ay pinarusahan ka na talaga niya. Okay? So dapat parusa nga talaga dapat kapag tayo nagkakasala. Pero kahit tayo ay dapat parusahan, ano pang ginawa ng Panginoon? Tayo ay pinroteksyonan at biniyayaan. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So yung unang sakripisyo po dito na nangyari sa Genesis chapter 3 verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Grabe no? Pinalayas sa Eden para maproteksyonan. Ngayon, gagawa ng kasuotan dahil nahiya po sila dahil sa hubad nilang katawan. Pero yung ginawa ng Panginoon, ginawan sila ng kasuotan gamit yung balat ng tupa. Ito po. So yung tupang isinakripisyo ay simbolo po ni Kristo, ang kordero ng Diyos. Kaya lagi nating kinakanta, Jesus, Lamb of God. So, kordero ng Diyos, si Jesus, Jesu Kristo. Siya po yung tupa na isinakripisyo. Okay? Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, ito po yung tupa, yung balat niya, ginawang damit para tayo ay damitan ng Panginoon. At mawala yung pag-iisip natin na tayo ay makasalanan at tayo ay hubad. So ito po, yung kordero na ito ay larawan ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo. So yun po yung first question ni Ate Aurea. Nung bago pa po natin i-discuss ito. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan? Okay, pinahihintulutan ba ng Diyos yung kasalanan minsan? Kasi may laging iniisip ng tao, makapangyarihan ng Panginoon. Pwede niyang i-stop yan para hindi mo gawin. So bakit tayo nagkakasala at bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay magkasala minsan? Okay, so ito po yung dahilan ng Diyos. Ayon kay Bruce Marino, ang tao ay lalago kapag dumaan sa kahirapan o pagdurusa. Dahil alam po natin, ano ang katumbas ng kasalanan? Pagdurusa, pagsubok, kahirapan. So yung mga maling
Nagtataka tayo bakit laging may pagsubok. Dahil lagi tayong pumupunta sa daan na ayaw ng Panginoon. Okay? So bakit minsan ang hirap ng buhay? Minsan dahil ito ay kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. So kaya very important na tayo lagi ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon at laging humingi ng tamang landas sa Kanya. So ano pa po yung iba pang dahilan? Kusang pagsunod. Yun po yung na-explain na po natin kay Ate Oria na tayo ay binigyan ng free will ng Panginoon. Dahil, bakit kailangang may free will? Dahil mas malalim na kasiyahan sa relasyon kapag ang tao ay kusang loob na sumusunod sa Diyos. Hindi pwedeng sapilitan, hindi tayo fino-force ng Panginoon. Dito ka dapat. Kasi ito yung tama. Okay? So hindi po tayo pinipilit ng Panginoon kasi nalulugod po siya na tayo po mismo ay masayang sumusunod sa Kanya. Okay? So ano po yung mga dahilan? Tayo ay lalago kapag tayo ay may pagdurusa at magkakaroon ng malalim na kasiyahan kapag tayo'y kusang loob na sumunod sa Diyos. So next time kapag may nagtanong po sa atin ito, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasalanan? Okay, may sagot na po tayo. Amen po? Okay, so may dalawa po tayong patibay? Ano kasi yan? Katibayan? Yun, katibayan. Okay, so may dalawa po tayong rason na yung mga dahilan ng Diyos, bakit niya inaalaw na tayo ay magkasala. Okay, so next, yung sa kabuuan po ng lesson na ito, bagamat may paghatol ang Panginoon, may pag-asa ng kaligtasan. Kahit tayo ay hatulan sa ating mga kasalanan, tayo ay may pag-asa sa Diyos. Ito po ay biyaya ng ating Panginoon. Yes po. So yung tupang isinakripisyo ay larawan ng kordero ng Diyos. The Lamb of God who is Jesus Christ. At pag-asa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ni Jesus. At hindi po dahil sa puno ng buhay. Okay? So yung buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Okay? So ito po yung dinagdag ko na para kasama po sa ating reflection. Okay? So sa Kawikaan 14 verse 12, ang sabi po dito, may daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay patungo sa kamatayan. So, ano po ito? Nagdi-divide po yung daan. Man's will and God's will. Gaya po ng ginawa ni Adan at Eva, ginawa po nila yung kagustuhan nila at yung pagnanasa nila. Po, pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman. Sinunod po nila yung gusto nila. So, many will follow their will or the man's will. But only few will follow God's will. Pero yung sabi sa Kawikaan, tila matuwid, okay, sa mata natin. Dahil mata natin ay may pagnanasa. Kaya tila matuwid ito. Pero yung dulo ay kamatayan. Dahil pagkakasala. Yung pagdadaanan. Kaya yung dulo ay kamatayan. And next, ito po yung pinakamasakit sa lahat. Sa Santiago chapter 1 verse 22. Gaya ng nakikita po natin sa picture, I believe in Jesus. Ang dami po, no? Pero I obey Jesus. Mabibilang lang po kung ilan. Yung sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay? So the deception. Mag-ingat po tayo na minsan alam na natin yung utos ng Panginoon. Pero dahil dinideceive natin yung sarili natin, parang pinapaniwala po natin na tama yung ginagawa natin. Ito po yung pinakamakasakit at pinakamabigat sa lahat. Tayo na po ay Kristiyano. Kaya dapat mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos.
Okay? Kasi kapag pinapakinggan lang natin ito, di natin ginagawa ito ay deception o pandadaya sa sarili. Okay? So we have to believe in Jesus and we have to also obey Jesus. Okay? Gaya po ng na-explain ni Brother Jay before, hindi lang natin Savior ang Panginoong Jesus. Siya po ay ating Lord, Panginoon. Kaya kailangan po tayong mag-obey sa ating Panginoon. Okay? So, napakaganda po ng memory verse dito sa Awit chapter 25 verses 4 to 5. Every time na may pagdududa, every time na gusto nating mas lumapit sa Panginoon, napakasarap pong basahin ng Psalms chapter 25. Gaya po sa verses dito, pwede po ba nating basahin lahat? Mga Awit chapter 25, 4 to 5. Sige, sabay-sabay po tayo. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Akayin mo ako sa iyong katotohanan, ako'y iyong turuan. Yes, amen. So show me your ways, Lord. Teach me your paths. So ito lagi nating ipanalangin sa Panginoon. Dahil sa araw-araw na buhay natin, maaari tayong mahulog sa kasalanan. Kaya tayo po ay patuloy na humingi ng tulong sa Panginoon nang sa gayon ay mailayo tayo sa bitag ng mga kalaban. Sige po, yun lang po yung sa lesson natin sa number 4 po ng ating 16 fundamentals. Okay, so tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na siyang nagpaalala sa amin regarding committing sins, Lord. Sa paggawa namin ng kasalanan, nais po naming maisip lagi, Panginoon, na ito ay laging may resulta o may consequences. Kaya, Panginoon, dalangin namin sa araw-araw ng buhay namin, kami po ay iyong gabayan, Lord. Kami po ay iyong ilayo sa kasalanan, O God. Hindi po kami ganun katibay sa araw-araw, pero Panginoon, dahil sa iyong tulong at sa iyong will, na kami po ay mapaloob sa iyong pag-iingat, sa iyong proteksyon, kami po ay iyong patuloy na ginagabayan patungo sa iyong kaluwalhatian. We thank you, Lord, na ikaw po at ang iyong presensya ang siyang nasa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, na hinihingi po namin ang iyong gabay, patuloy na hinihingi namin ang iyong proteksyon sa araw-araw, O Lord. Hindi po namin ginusto, Panginoon, na magkasala. And Lord, we pray na pahalagahan po namin yung ginawa po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus, sa kanyang pag-alay ng kanyang dugo, Panginoon, para lamang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Naway, wag naming baliwalain ito, kundi bigyan naming halaga, Panginoon. At lagi, sana, Panginoon, na isipin namin na ang pagsunod sa iyo o ang aming obedience, Lord, ay hindi pahirap sa amin, kundi ito ay iyong biyaya patungo sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin namin na isentro po namin ang aming puso, ang aming buhay sa iyo lamang, O Jesus. Sa iyong aming papuri, pasasalamat sa umagang ito. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Okay, so tapos na po.